Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. Good morning, good morning. Mga alas 7 pa lang ata mga bossing, no? Alas 6:30. Basta mga maaga, mga bossing, maaga. Kasi itong ating school bus mga bossing ay kahapon pa ito pero hindi namin nasimulan dahil marami nating ginawa pala. So marami nating ginawa kaya ngayon namin tatrabahuhin. Mga bossing, share lang namin sa inyo to at medyo hindi siya bago. Isuzu na NHR mga bossing. Ang mga nagagawa nating iba ay mga FB body. Pero ito ay syempre wala tong barrier sa gitna or hindi naman to FB body. At ang ating mga gagawin mga bossing, pabukas nga, ano? Kasi ang problema nitong ating school bus ay syempre mahina ang lamig, no? Pero na-convert na nila mga bossing, naka-convert na to ng 17C. Pakita namin sa inyo. Pero kailangan naming ulitin dahil may problema na ang pyesa. Pati ang bracket merong sablay. Okay, 17C na ang kanyang compressor. Pero black oil na mga boss. Yung tumulong langis. Ayan. Pero pa ba? Ayan. Okay. Paano naman hindi siya magiging black oil mga bossing? Tingnan nyo yung condenser. O, yan yung itsura ng condenser. Mga boss, saka pagka nag-convert ng 17C, ewan ko lang sa mga gumagawa, no, na iba. Kasi kami, kahit pa paano, nag-aaral kami nung temperatura na nakukuha namin kada sa aming install or kada sa ating conversion or baka may mali, mga boss, doon sa ating ginagawa, no. So, lahat yan, ino-obserbahan at inaaral namin kung ano ba yung mga magagandang reading. At pagka nag-install kami ng 17C ay hindi kami nagtatapat basta ng ganito ka liit na condenser. Ayan. Malito mga bossing. Ano sukat nito? 12 by 23. Oh, parang kung sa mga universal mga bossing ay 12 by 23. So, hindi tayo naglalagay ng ganyang kaliit na condenser sa to. Parang maliit lang to na 14 by 18 mga boss, no? So hindi siya ganoon kaganda magtanggal ng init dahil nakikita namin na kulang pa yung condenser sa mga ganyan. May mga reading kasi kaming nakikita or nakukuha sa mga kada compressor, mapa 17C, 15C. So lahat yan nire-record natin para makuha natin ng magandang kinalalabasan ng reading. At sa susunod na mga conversion ay hindi na namin inuulit yung mga ganong setup, no? At dahil 17C na itong mga bossing ay may issue pa rin sa kanyang bracket. So tingnan nyo naman yung gawa ng bracket nila. So hindi siya lost thread na mga bossing dahil wala namang nut lang ang ginamit. Kasi ang dapat na ginagamit dyan ay yung pinakang bushing. Paabot nga ako na sa lamesa. Yung parang gold. Yan. So ngayon kahit na naka 17C na siya ng design mga bossing, ay babaguhin pa rin namin siya ng bracket or ng align dahil nga mali yung mga ginamit nila. At syempre, papalitan natin yan ng talagang mahabang may thread na bushing. Okay, kasi ang nangyari ay nut lang sa likod mga boss. Ayun, oh. Kita ba? So nut lang ang nilagay nila, hindi siya ganong kakapit. At ang nagiging problema pag may vibration ay nagiging or nalulost thread mga bossing. So papalitan namin lahat yan ng ganyan at i-align ulit namin doon dahil hindi siya naka-align ng maganda. Okay, so share lang namin sa inyo itong ating Isuzu NHR. Palit din ng ayan, yan, palit ng condenser pero may gagawin kami mga bossing na medyo kakaiba. Itong isang condenser dahil nga yung sinasabi ko ay hindi ito yung FB body. So masyadong kung titingnan nyo yung sasakyan ay naka-lowered. Pakita lang namin sa inyo. Yan. Nakita nyo mababa mga bossing. Dahil yung ating mga FB body, naglalagay tayo ng condenser nandun sa pinakang ilalim. Okay? Pero yun naman ay nakaangat. So pagka kasi masyadong kulong yung ating condenser dun sa ilalim ay nahihirapan siya makakuha ng sariwang hangin. Kaya hindi tayo maglalagay dun sa pinakang gitna. Susundin natin mga bossing yung isang yung version nila pero gagandahan namin ng mga condenser. Kagaya nung isa na nandito sa harapan. Okay, yung isa dyan sa harapan ay dyan pa rin namin ikakabit at kung saan nakaposisyon yung
condenser na isa pa ay dun din namin ikakabit yan mga bossing. Pero may gagawin kaming kakaiba. Kakaiba ba? So malalaman niyo yan mamaya mga bossing. Dito pa rin na namin ilalagay yung isa. Diyan nakaposition yung isang origi, no? So pero meron akong plano para sa ganitong design ng NH1 NHR mga bossing na sasakyan kasi nga iba yung FB body, no? So tingnan natin kung magtatagumpay ng mas maganda yung aming planong isa. Pero nakita ko na hindi talaga pwede dun sa loob dahil nga yung hangin na makukuha niya lalo na kung naka-stuck sa traffic or basta nakahinto ay hindi uobra na nakakulong dun sa ilalim na napaka-init. Hindi ka mukha ng iba na medyo mataas, kaya makakuha ng hangin. Okay, so yung setup ng aircon ng kanyang original, at palagi ko dalawa ang evaporator na nakalagay dyan dahil yung ibang mga mahaba na ginagawa natin ganito ay dalawang evaporator or dalawa rin na expansion valve. O share lang namin sa inyo itong NHR na to. Ayan, tinanggal namin yung bracket pati itong mga mga bossy, pati itong mga linya na to. Aayusin natin yan dahil nga nakatama pa rito sa kanyang baso ng power steering, so hindi mabuksan yung takip, masikip. Okay, so sa mga nagko-convert, syempre hindi lang basta nagko-convert mga bossing. Yan ay may mga tamang program pagdating sa condenser. Ano yung mga ilalagay na condenser, kung gaano kalaki ang ating mga compressor. Kaya yung iba, hindi naman basta pagka nakita sa mga shop o sa mga o nasa online, yun na, medyo kailangan ng konting obserbasyon pa at syempre yung actual na mga nakukuha na reading. Okay, so share lang namin sa inyo to. Mamaya tingnan namin kung ano makukuha naming magandang resulta ng lamig. Ito ang masakit mga bossing doon sa ating evaporator ng ating Isuzu. Okay, nilagay kami pressure 200 plus, may leak. Tatlo. Kita ba? Isa, dalawa, tatlo. Meron pa rin mga bossing, may lumalabas pa rin. So negative tong evaporator ng ating Isuzu. Mga boss, ito na yung ating bracket ng ating Isuzu NHR na i-correct na natin yan, yung ating mga bushing na sinasabi namin, at na-i-align na rin namin yan doon sa ating makina. So very good na yan mga bossing. Pati yung dito na hindi mahigpitan dahil nakaharang yung pinakang ginamit nilang angular, so inayos na rin natin yan. So linisin na lang to tapos pinturahan para maging siyempre maganda. Pangit din yan pagka-welding na. Sige. Okay. Eto na mga bossing, itong ating condenser ay dalawa ang nilagay natin dito. Yan. Dalawa yan. Tapos yung high speed natin na pan. Okay, so may isa pa kaming ilalagay sa harapan mga bossing. Pero ito na yung setup nitong condenser natin sa likuran. So isa lang yan dati na 12 by 23. Ngayon pinakamalaki na condenser, tas dalawa pa ang ating nilagay dyan. Mga bossing, ito yung ating evaporator ng ating Isuzu NHR. Yun nga, dapat dalawa talaga ang orig niyan, pero kinonvert na nila ng isa lang na Yokohama. Pero mukhang napalitan na ng panibagong evaporator. Wala namang leak tong likuran. Goods naman siya. Ang napansin lang namin yung ating blade ay meron siyang tanggal na blade. Bungi-bungi na mga bossing. Isa lang naman. Tapos meron naman kaming nakita, meron akong isa, papalitan na lang natin tong isa na may mga bungi. Okay, so yan na, Yokohama yan. Okay, very good na tong ating evaporator mga bossing. Napalitan na rin namin ng foam sa gilid at syempre washery na yung ating evaporator. Very good naman. At syempre naka-install na rin yung ating condenser na isa. Yun yung sinasabi namin sa inyo mga bossing ngayon.
So, dito pa rin namin nilagay yung isa na laminated na condenser. Tapos, yun na, compressor, naka-install na rin. Mga linya na lang. Ayan, very good na yan. Papalitan na rin namin yung mga ibang kagaya nitong charging valve. Yupi na yung labi. Palitan na yan ng panibago. Tapos flashing yung linya. Kasi may linya pang natira mga bossing eh. Yun. Konti na lang. Mga bossing, yung ating rear evaporator ng ating Isuzu, sobrang hina ng hangin. Tinesting namin, binuo na namin pero mahina. Yung blade na nabasag, napalitan na natin, no? Pero mahina pa rin. So ngayon magpapalit tayo ng pinakamalakas na 5,000 RPM. So kaysa sa mga ordinary o stock na mga ganito mga bossing ay kung magpapalit lang din naman kayo, tirahin nyo na yung 5,000 RPM. Ito ay Denso. Okay? 5,000 RPM. So papalitan natin yan mga bossing, dalawa. Mahina kasi yung hangin, mahina. Okay, mga bossing, ito na yung ating Isuzu NHR. Nag-load na kami ng refrigerant. At syempre, tingnan natin ang reading. Kung ano ba ang naging magandang resulta sa tatlong condenser na nilagay. Uy! 30 low side, 150 ang high side. Okay mga bossing, so yun yung reading. Hindi siya mailapat dahil nandun yung hose natin. Mamaya ano natin yung pasok na kaya natin. Patayin ko muna to. Okay, so testing kami ng lamig, alas 12 na yata, no? Sobrang tirik na ng araw dito sa atin. Mainit na dito sa area. Ito yung gusto nating laging ginagawa, na nakakapag-tasting tayo ng aircon pagka mainit ang panahon. So tingnan natin kung lalaban tong ating ginawa rito sa ating Isuzu. Malamig naman mga bossing. Sa ngayon mga bossing ay medyo mataas pa siya, mga nasa 12. Okay, mga nasa 12 mga bossing, no? Yan yung lamig meron, pero sobrang init ng lokasyon natin mga bossing. Ayan, no? Talagang bilad na bilad yung ating sasakyan. So ito yung mga magaganda reading ng ating hindi naman nagbabago. Papasara muna natin to kasi pagka hindi pa makabuelo ng maganda yung ating lamig or nakakahigop siya ng init, lalo na nakabukas pa tong ating upuan, hindi tayo makakakuha ng magandang lamig dito. So kasi may mga heat load na pumapasok dito sa ating sasakyan. Ang init ng makina natin. Medyo pinakalaban lang namin mga bossing itong likuran dahil masyadong malaki. Tapos Yokohama lang na single ang nakakabit. Hindi naman single, double blower din naman yan. Tapos napalitan na natin ng blower na malakas yan. Pero yung laki ng evaporator ay kulang para sa atin. Kung ako ay magdadagdag pa ng response ng lamig, papalakihan natin ng evaporator. Pero mag-observe muna kami mga bossing. Papatanggal lang natin tong gauge. Pero yun na yung actual na reading. Yung free naman, konti na lang ang kulang yan. So, dagdagan na lang. Tapos, tanggalin muna natin yung gauge yan. Tapos mag-observe ako kung hanggang saan makakuha ng lamig dito sa ating NHR na Isuzu. Okay mga bossing, naisara na natin yung ating pinto. Naibaba na rin natin yung ating bangko. At syempre, kagaya ng mga ginagawa natin, masaya naman tayo pag nakakuha tayo ng 10 degrees Celsius dito sa ating thermometer. At nakuha naman niya mga bossing yung gusto nating mangyari. Okay? So, yun nga lang, syempre, walang pasahero. Magkaiba yung may pasahero, saka sa walang pasahero mga bossing ha. Iba yung may init, saka yung init pa ng upuan. Ayan, so may init talaga rito. May isang oras na rin siguro to pinandar. Syempre, iba yung may pasahero. Okay, so pero kung may reklamo pa yung ating kliyente, kaya pa natin yan palamigin. Pa-improve natin yung evaporator sa likuran. So wala namang dahil na-correct na natin yung ating compressor, condenser, yun na lang. Kung sakaling mabibitin pa yung may-ari sa response ng lamig. Okay, so share lang namin sa inyo mga bossing itong ating Isuzu NHR. Dito sa ating ginawa na conversion na rin, no? Conversion ng ating mga condenser mga bossing.
Sige, palagay na lang yan, tol. Para mabuo na. Okay, ayun na mga bossing. Paobserbahan natin yan. Pagka kung ano ang reklamo ng ating kliyente. Check natin kung ano pa mapapag-usapan namin. Pero yan na yung magagawa namin sa ngayon mga bossing, no? Ginawa ko na yung paraang alam natin pagdating sa pagpapa-improve ng ganitong mga unit. Okay, ayun lang. Maraming salamat ulit mga bossing. At syempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat mga bossing. Thank you.